Kasi kayong mag-partner lang ang makakapagsabi kung ano yung right or wrong na amount of time for doing it. Kasi every partners, hindi naman magkakapareho yan ng needs, ng preferences, o ng... Maitim ba skin? Underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kumusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po pong makahingi ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel. And also, huwag nyo na rin po sanang kalimutan i-like and i-follow ang ating Facebook page official and also ang ating TikTok account, Cheryl Ting. Maraming salamat po. And for today's video is another concern video po. Ang sabi niya is, Miss Ting, how long should good sex last? Sa opinion mo. Thank you in advance. Before kasi, alam nyo po, pag sinabing great or good is, meaning mahaba. Nag-enjoy ka all night long. Pero hindi kasi nagmamatter kung ikaw lang yung nag-enjoy. Oo nga, matagal kang nilabasan. Halos magdamag kayo nagaganon. The question is, how about your partner? So, hindi mo pwedeng i-consider na good sex yan kung ikaw lang ang nag-enjoy. Kasi it's about mutual pleasure between partners. Kailangan pareho kayong nag-enjoy at nakatapos para makonsider ninyo itong good sex. Hindi masyadong marami ang study regarding dito. Kasi nga, iba-iba talaga tayo ng preferences. Iba-iba tayo ng desire, iba-iba tayo ng libido, ng moods. Pag sinabi natin 1 to 2 minutes, considered na very short yan. Pag sinabi naman natin 3 to 7 minutes, medyo okay na. Kung 7 to 13 minutes naman, desirable yan. Pag sinabi namang up to 30 minutes, masyado namang mahaba yun. My point is, there is no medically study na pwedeng mag-correct dito para sabihin natin na may average sex time. No scientist in the world na pwedeng makapag-prescribe na ito ang gawin mo para masabi niyong good sex yan. Kasi kayong mag-partner lang ang makakapagsabi kung ano yung right or wrong na amount of time for doing it. Kasi every partners, hindi naman magkakapareho yan ng needs, ng preferences, o ng warm-up time para mag-start silang uminit, and even expectations. Then, nakadepende pa yan kung paano ba talaga na pleasure ang bawat isa sa inyo. For example, yung babae, gusto niya mas mahabang romansa, tapos mas gusto niya ng kinakain siya down there. Then, ikaw naman, mas gusto mo ng pinapasok si Manoy dun sa petchay ng wife mo. Doon pa lang sa pagkain mo sa wife mo, minimum of 7 minutes na yan and up bago siya mag-start na uminit talaga. And then, kapag ikaw naman ang pumasok, at least 5 to 7 minutes yan na tuloy-tuloy bago makatapos ang isang lalaki. Madalas, ganun ang nangyayari. Yun kung walang discomfort ang isa sa inyo. Kasi po, yung iba, especially sa mga babae, kapag masyado nang mahaba yung pakikipag-romance or pakikipagtalik nila sa mga partner nila, nagkakaroon na yung mga kababainang discomfort feeling. Hindi na siya masaya dun sa nangyari kasi ang tagal-tagal makatapos ng partner niya. Tapos ang lalaki naman, halimbawa, ikaw, habang nagkakaroon ng discomfort feeling yung partner mo, ikaw naman enjoy na enjoy ka kasi dun ka palang nagsa-start. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturize, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang-lalaki. So, my point is, there is no right or wrong na amount of time para masabi niyong good sex yung ginawa nyo. Mga babae kasi, karamihan hindi ko naman nilalahat, mas gusto nila talaga nung mas mahabang romansan. Kesa yung pasok agad, then yun na. That's it. Hanggang doon na lang. So for me, nakikita ko sa mga kababaihan, bilang isang babae na rin, 15 minutes minimum yan.
up to 30 to 40 minutes para masabi ng isang babae na meron siya o naka-experience siya ng good sex. And syempre, of course, dapat nakatapos talaga siya. Kasi mostly, ang mga kalalakihan, kapag pumasok na yan sa kuweba, tuloy-tuloy na yan. As long na nakikita nila yung partner nila na walang saplot sa harapan nila, magtutuloy-tuloy yan. Kasi karamihan sa mga kalalakihan ay visual creature, meaning kung ano yung nakikita nila, yun yung na-adapt nila. Dun sila na-el. While ang babae, kailangan pumikit para damahin kung ano yung ginagawa sa kanya ng partner niya. It's more on emotions and mental. Kaya mas mahaba talaga karamihan ng mga kababaihan bago makatapos at masabi nilang nagkaroon sila ng good sex. So, dapat i-consider din natin dyan yung age. Kung medyo nagkakaedad na, dapat talaga ng mas mahabang foreplay yan. And also, kailangan din natin i-consider yung health. For example, yung lalaki, meron siyang PE, which is premature ejaculation. Mabilis siyang nakakatapos kahit na ayaw niya pa, hindi pa talaga yun, then ayun na. Less than a minute, tapos. Or ED, ayun naman yung erectile dysfunction. Yung hindi tumatagal na nakatayo si Manoy, kailangan tuloy-tuloy na ma-stimulate para nami-maintain na naka-erect si Manoy. So, yung mga ganyang case po, kailangan i-consider natin yan para pareho kayong magkaintindihan. Pareho ninyong natutulungan yung isa. So, communication talaga ay hindi dapat mawala. The more na you communicate each other, mas nagiging healthy yung sex life nyo. So, may nakuha ka bang tips sa mga napag-usapan natin ngayon? At kung nagustuhan mong ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan sa tingin niyong matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessed. Bye!